Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Amri from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong May 4 to 10. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba na puso niyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading, hindi mo to personal reading, kunin mo lang sa iyo at itapon ang hindi naman talaga sa iyo. Nangyayari or mangyayari pa lang, energy mo, energy ng person mo, energy na malapit sa puso mo. Trust your intuition na gawin nyo lang itong guide kasi kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Hindi si card. Okay? Hindi kami. Kayo pa rin. Kami is only a guide. Meron tayong Pisces, Leo, Cancer, Scorpio, and ikaw, your energy. Okay, yung iba dito, siguro andito na kayo sa sitwasyon mo na may mga growth na when it comes to your spiritual or may mga enlightenment o may mga bagay o sitwasyon na when it comes to health, siguro handun na yung good health, ganyan, o handun yung pagbabalik ng inyong sigla o ng inyong confident, ganyan. This time, na iyong personality actually, pagbabalik na iyong personality. And then also, handun yung sitwasyon na may mga gagawin ka na isang sitwasyon or you're focusing to a purpose or may mga main concern ka ngayon. May mga pupukusan ka na this time, ibig sabihin. For your stability. Ibig sabihin is maaaring may mag-ending sa buhay mo. Yun ang nakikita ko dito. May pagtatapos ng isang sitwasyon sa buhay mo. And then also, ang nakikita ko rin is merong kang handito ka kasi sa sitwasyon mo, no? Siguro may mga bagay o sitwasyon sa buhay mo na nahahata ka ng nakaraan. You're looking to the future naman, pero minsan, siguro may sumasagi sa'yo sa mga past situation mo, sa nakita ko dito. No, may mga ganun sitwasyon. May mga papuri, may mga kasiyahan, ako na nakikita sa'yo. Maari may magbibigay ng mga pagmamahal sa'yo or you giving love, o makaka-receive ka ng gift. There's a joy, happiness sa buhay mo. May tao, hindi ko alam kung ikaw is mambobola ka o may bobolahin ka or may tao na mambobola sa'yo. Yan ang nakikita ko. And then also, may nakikita ako dito na a new beginning sa buhay mo. Maaring may bagong tao na magpapaibig sa'yo. Or may tao ka nakakasalamuhan na nagkakaroon siya ng development sa'yo. Nade-develop ka or siya. Or meron ako nakikita na bata. Siguro may manganganak, may buntis, o may new member of the family. Ako nakita. Ganun. Iba-iba yung member of the family. Halimbawa, yung kapatid mo may girlfriend na, may boyfriend na. Tapos ikaw, ganun. O kaya, bagong baby. Ganyan, mga ganyan situation. Ako nakikita sa'yo. Parang magkakaroon ng isang stability or handun na yung sitwasyon na you are more on focusing to your work and profession this time. To growth. Yun ang nakikita ko dito. Tingnan natin ang iyong energy. Dalawa pa. Tatlo pala to. Okay, ang energy mo this week, ang nakikita ko sa'yo, may mga paplanuhin ka na maaring kasi may bibigyan ka ng effort and hard work. Kumbaga, may mga gusto kang i-develop, may mga gusto mong aksyonan this time, no? Parang there's a duty
o may mga responsibility ka na a-actionan o gagawin this time. Pero ang nakikita ko sa'yo dito is magkakaroon ka ng choices kung alin yung uunahin mo. O dapat ba? Hindi ba dapat? Ganito ba? Yung ba dapat? Siguro may mga, o maaring iba sa inyo is magiging marami kayong gustong gawin na i-move forward na mga plano this time, mga ganun. Magkakaroon kayo ng option. O magkakaroon kayo ng choices pala in life. O pareho lang yun. Yun, magkakaroon ng choices in life. May mga gusto kayong i-pursue o may mga gusto kayong gawin this time to growth. Pero sa nakita ko rin dito, siguro there's an opportunity or idea na maaring pag-iisipan mo. Ganyan. This time, to growth or to change. Yun nakikita ko dito. Sana if ever na magkakaroon ka ng choices sa buhay mo, kung ano yung mga dapat mong unahin o asikasuhin o aksyonan, you need to trust to your intuition. Huwag kang magmadali. No, kailangan mo makita you need to see the fact before kang magdesisyon sa buhay. Hindi naman paunahan to eh. Hindi naman kailangan magpadali. Ang the best kasi is yung maging tama, yung decision mo. Kumbaga, alamin mo muna yung bagay o sitwasyon bago mo siya aksyonan. Yan ang nakikita ko sa'yo. Kasi may mga gusto ka nang tapusin rin na problema, struggle, burden, ganyan. May blockage sa'yo. Siguro iba dito na hold kayo na nakaraan. No, kasi may konting frustration ako nakikita eh. Yung nakikita ko dito. Or maaring may tao na naghihigpit or ikaw is naghihigpit. Tingnan natin ang parating sa'yo. Or when it comes dito when it comes dyan, siguro may marireceive kang gift or ikaw ang magbibigay ng gift. Or there's a happiness situation lang. Kaya. Mga kasiyahan, kumbaga. Parating. Okay. Okay, parating sa'yo, good news. Aling you will receive something or may mga bagay o sitwasyon na magsa-success or there's an achievement, happiness, fulfillment, good news ito. A new beginning of your life this week, sa nakikita ko dito, maaring iba sa inyo is may makikilala kayo ng mga bagong tao o may makikilala kang bagong tao or may tao dito na sa iba is maaring tutulungan mo or hihingi sa'yo ng tulong. Or wag naman sana manghiram ng pera, no? O manghingi ng pera. Parang may ganun ako nakikita. No? This week, ang nakikita ko sa'yo dito is more on, siguro, after 2 to 4 days, maaaring marirelax ka. This time, sa nakikita ko dito, may mga decision making ako na nakikita sa'yo. Yun na nakikita ko sa'yo na parating sa iyo dito. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. Parang in the past, parang there's a deep wound, may mga pain, sadness, parang nahanap ka sa sitwasyon na naghanap ka ng tamang direksyon sa buhay mo, no? Sa nakikita ko dito. Siguro in the past, may mga inabandonahan ka, o someone's abandoning you, or maari din na may nawalang buhay. No? Dapat iwasan. Ingatan nyo yung health issue nyo, Baka iba sa inyo, manakit yung likod nyo, or may taong masakit ang likod. Maaring in the past, ganyan. O sana hindi naman nakit yung likod nyo. Dapat iwasan. Okay. Okay. Dapat iwasan mo yung magmadali ka. No? Yun ang nakikita ko dito. You need to plan very carefully to be stable, para maging stable ang buhay mo. And sinasabi rin dito na maging more on patient ka, habaan mo pa yung PC mo,
And then also, ang nakikita ko rin dito is focus to your ambition. And then, siguro kasi iba sa inyo, parang may mga bagay o sitwasyon. Hindi ko na alam kung napaka-perfectionist mo or may mga bagay o sitwasyon lang na gusto mo maging perfect. Siguro iba ganun. Sa nakikita ko dito. Iwasan, siguro konting iwas lang din doon, no? Kumbaga, wag lang din masyadong mahigpit. Or, okay naman maghigpit. Okay naman maghigpit in a good term, no, dito. No, so iwasan mo din yung malack of clarity sa mga bagay-bagay o magkaroon ka ng self-doubt sa buhay mo. Ganyan. Or mapanghinaan ka ng loob or malungkot. Hindi ko naman nakikita ang lungkot ka, pero if ever na may mga dumating na point na ganun, kasi may emotions din naman ako nakita sa iyo. Siguro when it comes to emotion, siguro yung pagising-gising every night, yung hindi kulang ka ng tulog. Kasi minsan, pag kulang ka ng tulog, nagiging moody yung tao no? Sa nakikita ko dito. Siguro, huwag ka na lang mag-focus sa emotions sa nakita ko dito. Kung kulang ka sa tulog, bumawi ka ng tulog at the next day, ganyan. O kaya pagka holiday mo, yun. Yung mga dapat mong iwasan. Yung magkaroon ka ng panghina ng loob, lack of clarity, lungkot, self-doubt sa sarili, ganun. Iwasan mo yun. Kailangan mo is to plan. Focus to your happiness or recovery. Or, siyempre, hindi yung free yourself. And, siyempre, open. Be open. Alam ko naman na open ka. Kung may mga emotions ka, sabihin mo sa ibang tao. Makakaluwag yun ang nararamdaman. Love is sa lahat, ha? Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. When it comes to a love, may tao na no, bumitaw na o umalis, no, sa nakikita ko dito. Comes to a love. Pero nakita ko naman na maaring may pinupukusan ka na rin ngayon. Siguro, sa bagong ikaw, sa bagong mundo mo, sa bagong tinatahak mo. Ganyan. Sa mga kaibigan mo, sa mga mahal mo sa buhay, mga ganon. Kumbaga nandito yung sitwasyon na may bumitaw na o may lumaya na o someone releasing, no? Maaring yung isa is na-stuck. Yung isa is lumaya. Yung isa na lack of direction, pero yung isa lumaya. Kumbaga, handun na sa sitwasyon na wala na yung relationship na to. Sa nakita ko dito. Maaring iba sa inyo, 3 times na kayo nabibigo. No? Sa iba sa inyo. Hindi naman siguro lahat. Siguro iba sa inyo, 3 times na kayo nabibigo, 3 times na kayo inaiwan, o 3 times na kayo naiwan. Wag naman sana. No? Kung hindi pa man, kung pangalawa pa lang, may pangatlo pa. Wag naman sana mangyari naman yun. Siyempre, wag naman sana mangyari. Kasi parang wag naman same energy ang mahugot nyo ha, ang makuha nyo. Kaya nga sabi nga dito, di ba, is, wag ka magmadali sa mga bagay-bagay o sitwasyon ha, dito ha. Magplano ka, planuhin mo. Kasi, kung gagawin mo pa yung naganap in the past, mahirap na yun, no? Hindi naman maganda na yun. Masyado nang masakit. Kung kayo is in a relationship nitong tao na to, maaaring nakikita ko dito, isa sa inyo mataas ang ego. Hindi kayo nagkakasundo. Naari may conflict kayo, ganyan, o kaya hindi yung ayaw niyang lack of collaboration, or na misalignment kayo, or nandun yung disagreement in this relationship, no? Sa nakita ko to, maaaring isa sa inyo is napapa-under in this relationship. Kung kayo is a single, enjoy your life daw muna sinasabi dito no? Enjoy your life, focus ka lang muna sa sarili mo, patient ka lang daw. Sa kung enjoy mo lang when it comes to your friend, ganun lang. Ang sinasabi to, basta you need to be patient. Sa ngayon, siguro hindi pa. May dumating, kasi pag nagmadali ka, sabi ko sa'yo, pag nagmadali ka in a relationship, maaring same energy makukuha mo. Yun. Maaring magkakahiwalay pa rin kayo. Pero nasa sa'yo yun. Tingnan natin ang iyong money. Kung single kayo, gano'n din, sinabi ko nga pala.
Focus ka lang daw sa sarili mo. Mag-explore ka lang daw muna na mag-explore this time at mag-focus ka to your plan. Sa mga plano mo. When it comes to your money. Ala. Yung tiyan ko nag-aalboroto Parang naano ata sa gatas. Okay, when it comes to your money, ang nakikita ko sa'yo, you try to make it balance yung money mo. Sa nakikita ko dito. No? Binabalanse mo naman siya. Yun nga lang, may mga time sa buhay mo. May mga time talaga. Na maybe this week, no? Or in a past week, ang nakikita ko dito, may paglabas ng pera. Ang nakikita ko dito. Yun, may palabas na magaganap. Hindi ko alam kung if you have a travel, may mga lakad ka ba, ganyan. Ang nakikita ko to, may paglabas ng pera. Yun. Alam ko naman lahat ng araw-araw naman tayo naglalabas ng pera. Pero this time, ang nakikita ko kasi sa'yo, palabas yung pera mo. Maaring lumalabas siya kasi may mga pupuntahan ka together with sa mga kaibigan mo, sa karelasyon mo, sa kakilala mo, baka ganun. Baka may mga bonding situation ka na pupuntahan, mga ganun. Kaya ako nakikita na parang palabas yung pera mo. Pero palabas siya. Pero after naman daw noon is magiging calm na siya. Kumbaga, may pagka-calmness. Pero handun pa rin na mag-ingat ka pa rin, no? Sa nakikita ko dito. Kasi maaring ito is maging matagal yung back nun. Yung pagbalik yung nilabas mong pera, maaring maging matagal ang pagbalik niya. Hindi agad-agad na ganun bumalik sa iyo. Pero nasa sa'yo yan, pera mo yan. Tingnan natin any opportunity pa. Wait, oras. Hala. Nalo. Okay, when come any opportunity, ibig sabihin may tao nagsisinungaling dito, no? May tao nagsisinungaling, maaari kakaroon ng gulo, away, hindi pagkakasundo sa iba sa inyo, pero there's a changes happen Ibig sabihin, magkakaroon ng pagsasaayos. If ever na may mga sitwasyon na trouble, struggle, o may mga tao na want to compete sa'yo, competition, or may mga tao na matataas ang ego, lack of control, cooperation, this time is there's a changes happen. Ibig sabihin, maaring magkaroon ng pagsasaayos dito. Hindi man siya ganun na fixing yung ayos na to, pero mahuhustisyahan siya. Ibig sabihin, matatapos siya. Pero, alam ko na magmamarka sa'yo yun. Maaring conflict, yan. Gulo, conflict, ako nakikita. Maaring yung iba sa inyo, matagal na tong sitwasyon na to. Yan, maaring last week or months or year ako nakikita sa iba dito. Pero this time, there's something happen na magkakaroon ng pagtatapos yun. There's a beginning of a cycle ng buhay mo. Kung may mga sitwasyon, ang nakikita ko dito kasi may mga bagay o sitwasyon na maaring nagkaroon ka ng doubt o may mga sitwasyon ng pag-judgment o nagkaroon ng mga distraction o may mga lack of clarity situation sa buhay mo, lack of focus, hindi ka siguro may mga lack of focus ka, lack of idea o lack of clarity sa mga bagay-bagay. Kung pag nagkaroon ng blockage sa'yo, this time is magtatapos yun. This time magtatapos yun. Sa nakita ko dito. May taong iniwan, parang someone na, parang iniwan sa ere? Or may iniwan ka sa ere? Or may pag-iwan sa ere? May mga hardship ha. Hindi ko alam, sana sana walang financial problem ang lahat. No? Pero may nakita ka sa kanila. There's a hardship. May mga sitwasyon na hindi mo pa siya kayang accept this time. So nakikita ko dito. Hindi lahat kayo, pero kuhanin mo lang kung ikaw yun. Yun na nakikita ko sa'yo. May tao dito na magkakaroon ka ng distansya. Or there's a person here na may distance. Maaaring karelasyon mo siya, pero may distansya kayo. Maaaring nasa ibang bansa siya, nasa ibang lugar siya. Pero ang nakikita ko dito,
isa sa inyo may nililihim. Yun ang nakikita ko. Ibig sabihin, may mga hindi sinasabi. Tingnan natin ang iba dito, malilito daw kayo sa mga uumpisahan nyo, sa mga tatapusin nyo. Yun ang nakita ko. May pagkalito. Advice. Universe advice po. Okay. Ang advice sa'yo, Taurus, sabi dito, you need to move on o put some effort sa mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. No? And then, may mga bagay na kailangan mo na i-end. May mga bagay na ibalik mo yung dating ikaw. Iba-ibang klase ibalik mo yung dating ikaw. Halimbawa, yung dating masigla ka, ibalik mo yun. Dating confident ka, ibalik mo yun. O kaya dati nag-exercise ka, ibalik mo yun. Mga ganun. Sa lahat ng sitwasyon, ibalik mo yung dating ikaw. And then also, tandaan mo, ikaw ang driver ng buhay mo. Diba? Wala kang ibang dapat sisihin, kundi sarili mo. Na kung ano yung mga mishappen sa buhay mo, ikaw yun. Sarili mo yun. Decision mo yun. Hindi dahil sa sinabi niya kasi ganun. Hindi. Ikaw pa rin kasi at the end na magdi-decide nun. No? You need to control din yung sarili mo. Lakas ng loob, tibay ng loob, focus. Mag-focus ka raw. And try to make it balance. Pera mo, karelasyon, relationship, kapatid, boyfriend, girlfriend, asawa, anak, kapatid, magulang, ganyan. Lahat ng relationship. Try to make it balance and control and focus. No? To start a new beginning into your life, magkaroon ka ng transformation, kailangan sa'yo ngayon is to move on, to let go something into your life, magkaroon ng pagsasaayos, ibig sabihin, revert or starting a new life or new start into your life, no? Dito, sa nakikita ko dito. Magplano ka ng maigi or be careful sa lahat ng pagpaplano mo. Tandaan mo, this is the time to place your future sa mga kamay mo, no? Yun, huwag kang mag-doubt sa sarili mo, pero magplano ka maigi. Yun. Mag-action ka. And then also, sinasabi rin dito na may nakikita ako na I hope hindi kayo lahat, merong mga gaganap na maaari kang ma-scam or madaya or may tao dito na hindi ka i-value o may tao dito na aabusuduhin ka o may mga tao dito na dadayain ka. Nahatsing ako. O may mga pagkakautang na hindi pa natatapos bayaran. Yun ang nakikita ko, yun. Nawala. Umaalo yung ilong ko eh. Yun. Ingat kayo, no? Yung maaring may mga nangutang sa'yo rin na hindi pa nila mababayaran. O kaya pag may nangutang sa'yo, hindi nila agad mababayaran yun. Pero nasa sa'yo yun. Pera mo yun eh. Pero mag-ingat ka rin sa mga pagsasign, ganyan, paggamit-gamit ng mga bagay-bagay. Lalo na when it comes to related to money, ha? Kasi medyo hindi magiging maganda. May bad news ako nakita. Trust to your intuition. Mag-trust ka sa intuition mo talaga as in. Para hindi maganap to. Ha? May tao dito, ako nakikita, nagagamitin ka lang niya. Kumaga manggagamit. Gagamitin ka niya sa, alam mo na yun. May panggagamit. Arigato namaste. God bless.